Kasi ito yung mga may panlaban sa ulan, sa mga exposed area. At ang sabi ng tao, tinanggal daw yung dito, hindi naman pala tinanggal. Tanggalin yun! Ito yung nag-automatic trip kapag may problema tayo sa... Bago tayo pumasok, kukwentuhan ko lang kayo ng konti lang. So kung maaalala nyo, yung bahay is mababa yung bubong. Kuro tumiad ako, abot na abot ko yung kisame. Pero ngayon mga tol, tinaas na natin. So makikita nyo yung bubong, mataas na. So binago na natin yung mga grills design niya. Gumamit tayo dito ng pinakamakapal na tubular 2.0 para pang matagalan na, kasi yung nakalagay dati dito is mga square bar at mga tubo. So ngayon binago na natin yung design to make it modern. So yun na nga mga tol, gumamit tayo ng 2.0 na tubular dito at GI yun. So may dalawang klase kasi ng tubular. Ito yung BI tsaka yung GI. So kadalasan ginagamit natin ay GI, galvanized iron na tubular. Kasi ito yung mga may panlaban sa ulan, sa mga exposed area. And then makikita nyo yung roof natin. Although nakalagay dito sa contract 0.5, but wala kami nakitang 0.5 during that time kasi nagmamadali na tayo. Kaya ang ginamit natin dito sa roofing is 0.6 na. Gumamit tayo ng Banawe type na flashing. Hindi pa tayo nagpapalagay ng PVC ceiling panel kasi nga naantay pa natin yung bato na in-order natin para dito sa wall na to. So yun nga mga tol, meron tayong fixed window sa taas, sa both side, para magkaroon tayo ng natural light. Kaya nagkaroon tayo ng mga opening sa upper part ng biga. Window rin dito sa baba. Siguro awning or sliding yung ilalagay natin dito. Then nga pala makikita nyo doon sa mga nakumbuk, gumamit tayo dyan ng mga I-beam. Nilagyan natin steel matting, pinalaster na natin. At hindi lang yun, makikita nyo mamaya, pinataas natin yung mga kisame para mas maging mapresko, hindi mainit, at maging maaliwalas. So yun, tara, pasukin na natin. Pakita ko sa inyo mga tol. Mga tol, bakit mataas to? Ito yung dating nila, flooring So binakbak natin, ito yung pebbles dati. Medyo mataas pa, gagawa natin to ng steps. At ang sabi ng tao, tinanggal daw yung tubular dito, hindi naman pala tinanggal. Sabi mo tinanggal! Pwede tanggalin kayo. Tanggalin yun! So yun nga mga tol, meron tayong EPS panel dito. So ito ay tira lang dito sa ating ginawang canopy design. Itong lahat na to, pati dito, EPS panel dito sa bahaging ito is lalagyan pa natin to ng stone. Yung pinaka-ibs ng bahay, kakaroon din tayo ng mga PVC ceiling panel dito. At syempre may mga pin light dyan. Ito I-beam pa rin to. Ito I-beam pa rin to. Wini-wheel cap natin yung mga lumang pader kasi ayaw na nila ng anay finish. Kasi nung 80s, nung 90s, sikat na sikat yung anay finish dati. Bali dito, ang recommendation natin ay gamitan ng wheel cap. Aalisin natin yung mga old paint para maging bare concrete siya. Para magkaroon ng banding skim coat natin dito. Ito nga mga tol, naka-ready na ang mga electrical. Nakatubo tayo dito. Yung main door, hindi pa natin alam kung papalitan natin to. Pag-uusapan pa namin ni Big Boss. Pag nagre-renovate tayo, gusto ng mga may-ari ng bahay na may mga konting matira bilang memories doon sa nauna nilang bahay. And then this area, more than 1 month na to mga tol. So na-reach niya na yung kanyang curing days. So sabi ko nga sa mga vlog natin, kapag more than 28 days na yung concrete natin, yung palitada natin, ay pwede na tayo mag-apply ng skim coat. Nakikita nyo, meron tayong mataas na bintana. Nasa almost 12 yung kisame natin dito. And then meron tayong design na cove light. And naka-ready na. Pinapauna lang natin yung mga electrical works bago tayo magtakip ng ating kisame. Makikita nyo, naka-ready na yung electrical items natin. May mga switch na. This area is living area and this is the dining area. Andito na yung kitchen area nila. So mga tol, napakahaba ng cabinet dito, nakakatuwa. And then we have windows para dito. Siyempre, dito yung magiging lutuan, ito yung lababo. Siyempre, meron tayo ditong hanging cabinet. Ito na, may mga switch na tayo dito. Ayan gumagana na. Itong bahay na ito ay merong 3 bedrooms. So meron tayong master's bedroom, bedroom 1, bedroom 2. May 2 comfort room to sa master's bedroom at saka dito sa isa nating guest bathroom. So ito yung bedroom 2. Ayan, nakikita nyo, ang laki. So dito naka-trapezoidal yung lote. Then may exit door. Ito mga old na windows, alisin na natin to. So makikita nyo, naka-jalousie pa. More than 40 years na bahay na to. Yan. Nung panahon niya, syempre maganda to. Marble yung flooring natin dito. So ito yung tinutungtungan natin, wood parquet ito. Binaklas na nga lang natin. Makikita nyo, napakataas na mga kisame natin dito.
So, meron tayo ditong another bedroom, ano. May bintana tayo dito, may natural light tayo, may aircon. Ito Rhino wall, iwa-waterproof na natin to. Ito naman yung pinaka-master's bedroom. Gamit tayo ng mga tubular, oh. Tapos combination na lang natin ng mga metal fairing. So ito yung bintana niya and then ito. Guys, meron na naman tayong natural light dito. Ito yung ating panel board. At dito nilalagay yung mga circuit breakers. Ang panel board ay pinaglalagyan ng mga circuit breaker. So ano ba yung circuit breaker? Ito yung nag-automatic trip kapag may problema tayo sa mga appliances natin. Yun yung mga amperahe. May mga different amperes tayo na ginagamit katulad ng 15, 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes. At doon sa main line natin nasa 100 amperes ang gagamitin natin dito. So hindi ako nagkakamali, 14 to 16 branches to. So gumamit tayo ng magandang klase ng wire dito mga tol. Ever since na nangontrata tayo mga tol, ito yung ginagamit nating wires. Ano ba yung mga wires na ginagamit nyo? Please comment down below. Pero these wires, ito yung pinakasikat sa merkado. Oh, yung pinakasikat na wires sa merkado. Bikini men. So nga mga tol, kadalasan ginagamit natin is PE foam insulation. Or mas kilala sa tawag na aluminum foil insulation. Meron silang single-sided, merong double-sided. But this one, the double bubble foil insulation. Mas mataas yung percentage na hindi makapenetrate yung init mula sa bubong papunta doon sa loob ng bahay or doon sa kisame. Hindi ito yung kadalasan nakikita nyo sa mga ordinary hardware at mahirap maka-avail ng ganito kasi ito ay by request or by order. Ito yung sinasabi ko doon sa vlog ko. Makikita nyo, yan, ibang klase ito. At hindi lang yung mga tol, medyo pricey ito. Yan, kumpara doon sa mga traditional na double-sided aluminum foil insulation. Yan, makikita nyo yung suot ko Hindi man lang ako masyadong pinapawisan, although wala pa tong kisame. Lahat ng insulation na ginamit natin dito is double bubble foil insulation. So kung mapapansin nyo doon sa taas, hindi C-Parlin yung ginamit natin. Ginamitan na rin natin to ng tubular steel, which is GI, and then pininturahan natin ito. So mga tol, talagang na-reinforce natin to, kasi mataas na, naitaas natin almost 4 feet to 5 feet. Kumbaga, andun yung inclination papunta dito sa garage. Kasi dati, ang nangyari, andun yung gutter. So ngayon, wala nang inside gutter ito. Wala nang problema. Kasi typically, sa mga inside gutter, alam nyo naman, problema lang yan. So, steel hamba yung ginamit po natin dito. Pinapalaman na natin ito ng semento or binubuhusan natin to. Makikita nyo, nakabuhos to. So yun nga mga tol, nung araw, naglalagay pa tayo ng purong semento to make it smooth finish. Ngayon, rough finish na lang. Bakit? Kasi iba na yung construction methodology natin ngayon, medyo nag-improve na. Bali, ang ginagawa natin ngayon is rough finish na lang para mas kapit na kapit sa pag-apply ng skim coat. Mga tol, tinaas na natin yung kisame dito, maliwalas na, hindi na ito magiging mainit. At hindi lang yun kasi nga, gumamit pa tayo ng mga magagandang klase ng insulation. So yun nga mga tol, update namin uli kayo kapag nagpi-finishing na. May mga tinatapos lang tayo, mga konting detalye. Maraming salamat nga po pala sa manonood at maraming salamat sa oras. I hope may natutunan kayo sa video na to at kung sakaling meron naman, baka naman po pwedeng makahingi ng 5,000 likes. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin Ingat!